Sinagot ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ang presidente ng Turkey na si Recep Tayyip Erdogan. Ito ay kaugnay sa ginagawang opensiba ng Israel sa Gaza bilang ganti sa ginawa ng Hamas noong October 7, isang buwan bago umatake ang Hamas sa Israel na siyang ikinagalit ng gobyerno ng Israel, at ito ang naging dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa natatapos ang girang ito at maging sa karatig bansa nito ay nagkakaroon na rin ng tensyon. Kahit sa Red Sea ay nagkakatensyon na rin. Nitong September 2023, ang United Nations ay nagkaroon ng 78th General Assembly. Dalawang lider ng bansa ang nagmeeting, at ito nga ang lider ng Turkey na si Erdogan at ang lider naman ng Israel na si Netanyahu. Sa meeting ng dalawang lider na ito, meron silang palitan ng mga jokes at palitan ng mga smiles. Ang meeting na ito ay unang meeting nila na magkaharap sila in person. Ang meeting na ito ay sadyang napakasaya at tila ba isang selebrasyon. Maraming mga bagay ang napag-usapan ng dalawang leader na ito, partikular sa ikauunlad ng dalawang bansa, maging ang kanilang defense system ay napag-usapan. Ang meeting na ito ay talaga namang napaka-fruitful at napakapayapa. Parang magkapatid kung mag-usap ang dalawang leader na ito at walang iniisip na anumang negative in the future. At pagkatapos ng meeting na ito, sumapit ang October hanggang sa umatake ang Hamas sa Israel noong October 7. Nagimbal ang buong mundo, lumabas ang pagkakampi-kampi, palitan ng mga maaanghang na salita, palitan ng mga pagbabanta. Maging sa United Nations ay divided ang ibang mga bansa. May mga bansa na dati ay magkakaibigan at dahil dito ay nag-establish ng diplomatic ties. May mga lider ng bansa na dati ay magkaibigan, ngayon ay magkalaban. Isa na riyan si Benjamin Netanyahu at ang presidente ng Turkey na si Erdogan. Sa ginagawang opensiba ng Israel sa Gaza upang ubusin ang Hamas, hindi ito ikinatuwa ng Turkey. Dumating pa nga sa punto na ikinumpara ng presidente ng Turkey si Netanyahu kay Hitler. Ayon kay Erdogan ay mas malupit pa raw si Netanyahu kaysa kay Hitler. Sa isang speech ni Erdogan nitong Miyerkules na isinagawa sa Ankara, tahasan nitong sinabi na si Netanyahu ay isang genocide. Ano ba ang ibig sabihin ng genocide? Ang genocide ay deliberate killing of a large number of people from a particular nation or ethnic group with the aim of destroying that nation or group. Sa madaling sabi, ang genocide ay hindi pagpapaslang ng kaunti lamang, kundi maramihan or ang pagpaslang sa isang lahi. Ang halimbawa nito ay ang panahon ni Hitler na nais niyang ubusin ang mga Hudyo sa buong mundo. Ang tawag dito ay genocide. Milyon-milyong mga Hudyo ang pinaslang ni Hitler. Sa puntong ito ay tinawag ni Erdogan si Netanyahu na isang genocide. Sagot naman ng kampo ng Israel, ang kanilang ginagawang opensiba sa Gaza ay bilang ganti lamang sa ginawa ng Hamas noong October 7 at wala silang balak na ubusin ang mga Palestino. In fact, ayon sa Israel, ay mas tinutulungan pa nga nila ang mga Palestino sa Gaza na lumikas sa mga ligtas na lugar. Ang magandang pinag-usapan ng dalawang lider nito noong September 2023 sa isang iglap ay binago dahil sa ginawa ng Hamas. Sa isang speech ni Erdogan sa isang award ceremony in the Turkish capital, ayon sa kanya, ang 8 milyong mga Hudyo sa panahon ng Holocaust na pinaslang naman ni Hitler ay wala daw pagkakaiba sa ginagawa ngayon ng Israel sa Gaza. Kung ikaw ang tatanungin mga kaibigan, naniniwala ka ba sa statement ni Erdogan na wala raw pagkakaiba ang ginawa ni Hitler sa ginagawa ngayon ni Netanyahu? Kung ako naman ang magsasalita mga kaibigan, maaaring tama ako, maaaring mali rin. Napakalaki ng pagkakaiba. Dahil sa panahon ni Hitler mga kaibigan ay hindi naman paghihiganti ang kanyang ginawa, kundi ayaw lang niya talaga sa mga Hudyo. Samantalang ang ginagawa naman ngayon ni Netanyahu ay bilang ganti lamang sa ginawa ng Hamas, at ayon nga sa kanila, we have the right to defend ourselves. Uulitin ko, maaaring mali ako, maaaring tama ako. Ano ang inyong opinyon tungkol dito?
Dagdag pa ni Erdogan mga kaibigan, sa kanyang speech ay tinanong niya ang Israel. Ito ang kanyang katanungan. We've seen the Nazi scums of Israel. How does this happen? They used to talk about Hitler, but how are you any different than Hitler? He asked of Israel. Habang nagkaroon naman ng maikling palakpakan ang mga tao, dinagdag ni Erdogan, Netanyahu is doing no less than what Hitler did. Ito ang kanyang mga sinabi. Ayon sa kanya, hindi raw mayaman si Hitler gaya ni Netanyahu. Ayon sa kanya, mas mayaman pa daw si Netanyahu kaysa kay Hitler. Ayon kay Erdogan, tinatanggap daw ni Netanyahu ang tulong mula sa West, partikular sa United States of America, at kahit anong tulong ay tinatanggap daw ito ni Netanyahu. Subalit, sa mga binitawang salita ni Erdogan, hindi nakapagtimpi rito ang Prime Minister ng Israel na si Netanyahu at nagbigay ito ng pahayag bilang sagot sa mga sinasabi ni Erdogan. Ito ang kanyang sinabi, "Do not lecture Israel about morality. Erdogan, who commits genocide against the Kurds, who holds a world record for imprisoning journalists who oppose his rule, is the last one who can preach morality to us?" Bilang sagot ni Netanyahu kay Erdogan ay binaliktad niya ito. Ayon kay Netanyahu, si Erdogan daw ang nag-commit ng genocide dahil sa isang world record na kanyang ipinakulong ang maraming mga journalist na ayaw sa kanyang pamamalakad. Ang Kurd na tinutukoy ni Netanyahu ay grupo ng Islamic people. Ito ay ang mga taong nakatira sa eastern part of Turkey. Dagdag pa ni Netanyahu, ang IDF raw ay the most moral army in the world dahil nakikipaglaban daw ito upang protektahan ang kanilang lahi at upang masugpo ang teroristang Hamas. Hindi raw kagaya ni Erdogan na mga journalist ay kanyang ipinapakulong kung ayaw sa kanyang pamamalakad. At maliban sa mga bagay na ito, ayon kay Netanyahu, ang Hamas-ISIS na nag-commit ng crime against humanity ay pinupuri pa daw ni Erdogan. Ang giyera daw ngayon sa pagitan ng Israel at ng Hamas, ito ay dahil sa ginawang pag-atake ng Hamas noong October 7 sa Israel na kumitil ng mahigit 1,000 Hudyo. Isiniwalat rin ni Netanyahu ang mga pinaggagawa ng Hamas sa Israel at hindi lang sa Israel kundi maging sa people of Gaza. Ayon sa kanya, ginagamit daw ng Hamas ang Gazan upang maging human shield. At ang pondo na ipinapasok sana ng United Nations para sa ikauunlad ng Gaza ay kinukuha raw ito ng Hamas at ginagamit sa kanilang pansariling interest. Gumagawa ng mga armas at tunnels para sa mga terroristic act. Kaya ayon kay Netanyahu, do not lecture us about morality. Dahil hindi raw terorista ang IDF. Tinalakay din ni Netanyahu ang sinasabing 20,000 people na napaslang sa Gaza mula nang sumiklab ang October 7 war, Israel and Hamas. Ayon kay Netanyahu, ang sinasabing 20,000 people ay hindi pa raw verified. Ang nagpapalabas lang daw nito ay Hamas at hindi raw nila ibinubukod ang mga Hamas dito sa sibilyan. Ipinapalabas raw na 20,000 people ay mga sibilyan. Ayon kay Netanyahu, wala raw itong katotohanan at hindi pa nga verified. At dahil sa mainit na sitwasyon sa pagitan ng Israel at ng Turkey, ni-recalled ni Netanyahu ang diplomats from Turkey dahil sa accusation ni Erdogan. Ayon kay Netanyahu, ang Turkey ay meron daw strong relationship with Hamas. Ayon kay Netanyahu, Israel provided Turkish intelligence at may ebidensya nga sila na ang miyembro daw ng Hamas ay nag-ooperate sa kanilang office under the supervision of Beirut-based Salih al-Aruri. Sinupalpal naman ng isang retired army ng Israel na si Benny Gantz ang mga pahayag ni Erdogan. Ito ay dahil sa paghahambing daw ni Erdogan sa ginagawa ng Israel ngayon sa Holocaust na siya namang napakalayo. Ang Hamas at Israel war ay hindi unang pagkakataon na inihambing ni Erdogan si Netanyahu kay Hitler. Noong 2014, during Operation Protective Edge, tinawag din ni Erdogan ang Israel
na nagdi-display ng barbarism that surpasses Hitler. At noong 2018 naman, ayon kay Erdogan, ang spirit of Hitler ay nasa Israel. Sa mga sagot ni Netanyahu ay ibinulgar din niya ang mahabang giyera sa pagitan ng Turkish at ng Kurdish na ayon sa kanya pinaniniwalaang mahigit 40,000 na people ang napaslang. Ano ang inyong masasabi tungkol sa sagutan ng dalawang leader na ito? Gamitin ang ating comment section para sa inyong mga opinyon. Hanggang dito na lamang muna ang video ito at antabayanan ang ating mga susunod na mga updates tungkol sa Israel and Hamas war. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.